Time just drifts away as I look back on the years. Memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding.
from out the cold. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the kingdom of less domain, or be held in kindred's flame. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. This world affords today. Good evening everyone. Good evening beloved brethren in the Lord. Welcome pong muli ang bawat isa sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Salamat po sa mga napakagandang pambungad na awit dito po sa ating feasting. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat marami po ang nakikipagtulungan po sa atin na makabahagi at makibahagi po sa gawain ito. Kaya sa bawat isa po na naka-tune in na, maging sa mga ka-watch party, sa mga naitag at mga naaabot po ng ating share, gusto po naming iparating sa inyo na kami po ay masaya, na kayo po ay makakasama po namin sa isang oras na pagsasalo-salo po sa salita ng Panginoon. Ipapasalamat tayo sa mga naunang umawit, At ngayong gabing ito, medyo marami-rami po ang babatiin po nating birthday celebrants. Kaya sisimulan ko na po ang ating pong mahabang listahan ng pagbati sa mga may kaarawan. Uunahin ko na po na batiin po natin ang ating pong narinig na special number ngayon. Actually po, si Sister Hannah Orara ay nagse-celebrate ng kanyang birthday exactly today. So kaya happy birthday Sister Hannah. Yan po ang magandang anak ni Bishop Orara. At syempre po nagmana po yan sa kanyang mommy. Happy birthday Ate Hannah. At yung unang umawit po, anak po ng celebrant yon ni Sister Sheila Padilla. Happy birthday Ate Sheila. At ipanalangin po natin sapagkat birthday niya po ngayon, pero halos ang kabuuan ng kanyang pamilya, maliban sa kanya, ay tinamaan po ng COVID-19. Pero kanina po, nakausap ko siya at talagang iba pa rin yung pong kalakasan at kasiyahan na ibinibigay po ng Panginoon. Kaya magtiwala po tayo na ang Diyos ang bahala para po sa kanyang mga mahal sa buhay. Happy birthday, Ate Sheila. At nais din po nating batiin ang aking pong anak sa pananampalataya. Ito po ay walang iba kundi si Sister Miho Domingo. Happy birthday Sister Miho. Salamat, isa kang matamis na bunga sa Panginoon. Kaya sana tuloy-tuloy ka lang. Happy birthday. So ganun din po, nais nating batiin si Daniela Ella Marie de la Peña. Okay? So si Ella ito yung akin pong na isa shout out sapagkat kahit mga bata po ito, talagang tutok lagi sa feasting. Kaya Ella, happy birthday anak at naway lalo ka pang magpagamit sa Panginoon. Anak po ng aking matalik na kaibigang pastor na si Pastor Bernie Delpin. Binabati natin si Joseph Delpin ng happy birthday. So kaya kanina binanggit ko sa inyo, marami po ito. Happy birthday Joseph Delpin. Ganon din po si Kuya Ray Magat. Happy birthday Brother Ray Magat. At sa mga pastor naman po, birthday po ngayon ni Pastor Noel Camagon. Happy birthday Pastor Noel Camagon. Yan po'y nasa lugar ng Batangas.
Birthday din po ni Pastor Julius Mansano. Happy birthday, Pastor Julius. At si Pastor Dan Paderes. Yan po ang mga pastor na nagse-celebrate po ng kanilang birthday ngayon. Si Pastor Sherwin Leno. Nagse-celebrate din po ng birthday si Pastor Sherwin, kaya batiin din po natin siya. At ganun din po, birthday din po ni Mami Lorenza Bustado. Ayan, Mami naman po ito nila Sister Areta. Happy birthday po, Mami Lorenza. At sa Australia naman, si Sister Katrina Lacson. Hindi po namin makakalimutan ito sapagkat alagang-alaga kami nito sa Australia, no? Kaya happy birthday, Sister Kat. At ganun din po, batiin din po natin yung aking former classmate, si Ramon Beltran. Happy birthday, Ramon Beltran. At si Mary Ann Alvarez. Ayan po, marami po sila. Happy birthday. Si Ravi Manalo. Happy birthday din kay Ravi at kay RR Sarzaba. Okay, happy birthday sa inyo. Si Lobby Estrella. Happy birthday din kay Lobby Estrella. At si Maricel Dizon. Yan po ang ating mga birthday celebrants. Kaya makigalak po tayo sa kanila at ipanalangin po natin sila na talagang lalo pang palakasin ng Panginoon, marami pang taon ang talagang ibigay po sa kanila. So kaya ako po ay excited na batiin itong mga may birthday na ito dahil halos lahat talagang very close po sa aking puso. Ano po? So yan po ang mga nag-birthday at nagbe-birthday ngayon. So, nais din po nating i-congratulate ang Maranatha International Baptist Mission under the leadership of Pastor Ruel Lumangyao. Nag-celebrate po sila ng anniversary nung Sunday at masasabi po natin na talagang very successful ang kanila pong celebration kahit na po nahandito tayo sa ganito pong sitwasyon. Kaya congratulations and we praise the Lord for that ministry. Ipag-pray nyo po patuloy ang gawain po na pinangungunahan po ni Pastor Ruel. At salamat sa inyong hospitality, salamat sa inyong generosity. Talaga namang binusog nyo kami. Kaya salamat ng marami sa inyo. Tapos, gusto lang din po nating ibalita sa mga nagpe-pray. Nakasama ko po si Sister Yolanda Takishima. Magandang balita po. Natuwa po ako nung nakarating po sa akin, bagamat sa September 15 or 20, sa September 21 yata or 15, yung operation po niya. Pero ang good news po, mga minamahal, yung kanya pong, sa kanyang, yung, ano bang tawag sa gagawin sa kanya? Nakalimutan ko. Pero ang magandang balita po, yung pinakabukol po, yun lang mismo ang tatanggalin po sa kanya, hindi po mismong yung buong breast po niya. Kumbaga, 0 stage po yung kanyang cancer. Bagamat malignant, yun lang pong mismong bukol ang tatanggalin po sa kanya. Kaya maniwala tayo sa mirakulo po ng panalangin. Alam nyo, pananampalataya po talaga ang ating pong kailangan pagka tayo po ay nagpe-pray. So, kaya masaya lang po akong ibinalita po sa inyo yan. At ipag-pray nyo yung schedule po ng kanyang operation. Kasi ang maganda roon, mga 3 days lang po pwede na po siyang lumabas kapag siya po inaoperahan. So this time, ipagkatiwala na po natin sa Panginoon ang ating pong gawain ngayong gabi at ang ilan sa mga prayer requests. Please join me. Kung ano po yung maalala natin, isama po natin sa prayer. At ang hiling ko po, kayo pong mga nakikinig, kung kayo po'y aware sa mga prayer requests na ating pong binabanggit po dito, samahan niyo po ako na ipanalangin po natin sila sa Panginoon. And please, include po natin si Darren. So, ito po yung boyfriend po ni Skyler na anak ni Pastor John Archie. So, ilapit po nating patuloy sa Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, sa gabing ito, kami po ay muling nagkakatiwala ng aming pong gawain sa iyong makapangyarihang kamay. Pinapupurihan ka namin, dinadakila, napakabuti mo Panginoon. Thank you so much sa iyo pong patuloy na pagpapala na pinasasagana sa bawat isa. Salamat din po sapagkat kami po ay nakakasurvive kahit na ganito po ang laban at ganito po ang aming sitwasyon. Thank you for your sustaining grace and for your enabling grace. At ngayong gabing ito, O Diyos, siling po namin na kami po ay iyong patawarin sa aming mga kasalanan.
Linisin mo po ang aming mga puso, dakilang Diyos, at dinggin mo po ang aming mga panalangin. Salamat po sa mga answered prayers. Salamat po sapagkat ikaw po ang Diyos na tunay na mapangahawakan po namin na sa aming pong paghingi kami po yung bibigyan, sa aming paghanap kami po yung makakasumpong, at sa aming pagkato kami po ay yung pagbubuksan. Dakilang Diyos, nais po naming ilapit sa iyo ang ilan sa mga prayer request na naalala po ng inyong lingkod. Si Mami Celia Manyo, dakilang Diyos. Ang schedule po ng kanyang 2D echo, hiling po namin na maging maayos po ang resulta po nito. Ihanda mo po ang kanyang katawan at ang iyong biyaya po, ang iyong pasaganahin po sa kanya. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo si Mami Celia Manyo, ang mami po ni Ma'am Pearly Aguinaldo, Panginoon. Ganon din po si Sister Darla. At kung sino man po ang nag-positive pa sa kanilang pamilya, hinihiling po namin, dakilang Diyos, ang mabilisang paggaling at ang pagbibigay mo po ng kalakasan po sa kanila at maging ng iyong probisyon. Ganon din po ang panalangin po namin sa pamilya po ni Dr. Lynn, Panginoon, na nawa, dakilang Diyos, sila po'y makarecover pong lahat. Sa iyo po kami nagtitiwalang lubos. Ganon din po kila Terry Santileses, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Maging ang pamilya po nila Brother Jerry Padilla, lalo na po si Brother Jerry, Panginoon. May you please touch his body, O God. Help him to recover, Panginoon, sa kanya pong naging kalagayan ngayon at tinamaan po ng virus, at ang ilan po sa kasama nila sa pamilya. Hiling ko rin po ang iyong pagpapagaling sa kanila. Patuloy po ang aming panalangin para kay Dr. Perdy Marasigan, ang aming pong hiling na patuloy at lubos niyang kagalingan, kalakasan, dakilang Diyos. Si Sister April at ganoon din naman ang kasamahan po niya. Ingatan mo po, dakilang Diyos, sila at makarecover po nawa. Maging si Dinah at si Dayan, dakilang Diyos, aming isinasamo po sa iyo na talagang ikaw po, dakilang Diyos, ang magpala, magpalakas, magpagaling po sa kanila. Panginoon, ganon din po ang hiling po namin na patuloy mo po nawang comfort po ang mga pamilya ng namatayan. Lahat po ng namatayan, dakilang Diyos, inilalapit namin sa iyo. Lahat din po ng mga pamilya ng Living Water at ng Victory Fundamental Baptist Church na tinamaan po ng virus, dakilang Diyos, tulungan mo po makarecover. Kahit po sila Sister Noemi Olivar, dakilang Diyos, nagsusumamo po kami sa iyo, pagalingin mo po, dakilang Diyos, at makarecover po kaagad. Si Miko Andaya, ang patuloy na panalangin namin ay ang iyong paggabay at ang pagbibigay po ng kagalingan po sa kanya at ng patnubay, dakilang Diyos, sa kanyang pong buhay, maging ang kanyang mami, dakilang Panginoon, at ang kanilang buong pamilya. Pastor Dante Narsabal, Panginoon, at si Pastor Joe Prudentino, at lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay na tinamaan po ng virus, maging si Ma'am Glo Gonzales, Panginoon, nawa tuluyan mo na pong palakasin at pagalingin. Dakilang Diyos, hiling din po namin na ikaw po ang siyang mag-ingat lagi kay Abby Tuason, ang kanyang physical na kondisyon, at ganoon din naman, dakilang Diyos, ang protection mo po sa kanya everyday, maging ang pamilya po nila at imaan. Ganoon din po ang mga adult members po ng Church ng Living Water, Panginoon. Ganoon din po ang pag-iingat mo sa mga taga Victory Fundamental Baptist Church, ang pamilya rin po o ang mga kasama ni Brother Roque, dakilang Diyos, sa kanila po naging lakbay sa probinsya. Ingatan mo po sila at ilayo sa virus, dakilang Diyos. Hiling ko rin po na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay ng lubos na kakalakasan po kay Mami Normita Pitalber, Panginoon. Hiling ko rin po, dakilang Diyos, patuloy si Aida, si Brother Andy, at ganoon din si Masi, si Noli Orines, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, talagang sila po'y pagalingin mong lubusan. At hiling ko rin po, dakilang Diyos, na ikaw siyang mag-ingat sa mga frontliners po namin, sa mga kapatiran po namin abroad, dakilang Diyos, sa mga ministries abroad, sa mga activities po, dakilang Diyos, at gayon din naman ang mga services po namin, lahat po nang nag-o-online, dakilang Panginoon. Hiling ko po ang iyong basbas, paggamit po sa bawat isa, at ganoon din naman, dakilang Ama, aming Panginoon, ang aming pong patuloy na pagtitiwala, nagagamitin mo po ang bawat salitang aming mapapakinggan, upang kami po'y mapalakas, upang kami po'y maliwanagan, upang kami po'y magabayan ang aming mga kaibigan, nakaka-watch party po, dakilang Diyos, naabot ng aming tag at ng share. Lord, we pray that you talk to them and may you give them salvation. O Lord, may they realize the importance of
eternal life. At nawa dakilang Diyos, makita namin ang bagay sa buhay na ito ay mga temporal at ang mahalaga po ay ang kaligtasang iyo pong laging ipinagkakalob sa amin. Bless this ministry, O God, maging ang iyo pong lingkod. May you continue to empower me and fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom, O God, and help me na ma-share ko po ng maliwanag ang iyong mensahe. Ito po, dakilang Diyos, ang aming samo, kasama po ang mga hindi ko po nabanggit na panalangin po na nasa puso ng bawat nakikinig ngayon. Lahat ng may karamdaman, dakilang Diyos, siling po naming pagalingin mo. May mga kagipitan, dakilang Diyos, nawa tugunan mo po sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga meron pong mga specific request, dakilang Diyos, or unspoken prayer request, Lord, ang panalangin po namin, ikaw po ang siyang makipagtagpo sa kanila. Dakilang Ama, aming Panginoon, lagi mo pong gabayan ang aking pong pamilya, si Maris, ganun din si Sophia, lagi mo pong iingatan, dakilang Diyos, at nawa, ikaw po ang siyang magpala sa amin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ganun din po ang aking mahal na nanay, Panginoon, siya po ipalakasin mo, ingatan mo, gabayan mo po, at ang aming pong mga kapatid, dakilang Diyos. Thank you so much, Heavenly Father, and we would like to again commit to you this Bible sharing. Bless us, O Lord, we pray, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, this time, makinig po tayo ng special number dahil ang sabi po ni Pastor Orson, marami daw po tayong special number ngayon. Just the time I feel that I've been pulled in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bored by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's cold, and all my worldly wandering just melt into His love. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's love within me. Christ that say I want to know you. Oh, I want to know you more. When my daily deeds ordinarily lose life and soul, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own face and freeze a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my heart, bring to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you.
to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Cries that say, I want to know you. Oh, I want to know you, and I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Tagad pinigdari po. Why have you chosen me out of millions? Your child to be, you know all the wrong that I've done.
Amen! Special edition po pala ng Feasting on the Divine Verses po ito. Sapagkat na-notice ko po na yung pong mga nag-special number, bagamat yung per special number po natin, maybe because of the present situation po ng Padilla family, birthday po kasi ni Sister Sheila ngayon, birthday ni Sister Hannah, birthday ni Sister Miho, at birthday ni Ella. So, lahat po ng nag-birthday, sila po yung nag-render ng awit po ngayon. Nung sinasabi sa akin ni Pastor Orson, 4 daw po ang special number ngayon, nagulat po ako. Pero ayaw po niyang sabihin sa akin kung sino po yung mga special numbers. So, yun po pala, talagang pangbulaga po pala talaga sa atin yan. Sobrang na-appreciate ko po yung puso ng bawat nag-celebrate ngayon na talagang pasasalamat na rin sa Panginoon yan. Kaya po, ginusto po nila, mga minamahal, na makapag-render po ng awit sa Panginoon. Kaya nga, mula sa unang awit at hanggang sa ika-4 na awit po. Kaya, naku, si Pastor MJ, magbe-birthday din to. Ito palagay ko, ang panggulat natin talaga, Pastor MJ, ha? So, nakita mo, mga birthday ito, mga nag-render ng awit sa Panginoon. Ikaw, September ka din. So, kaya, siguro po, yun po ang gawin nating very special edition naman, okay? O kaya, special audition ang gawin po natin, audition, alright? So, thank you so much. Actually po, hindi ko po maiwasan kasi si Sister Miho po talaga, kitang-kita natin kung paano kinilos ng Panginoon mula po sa ministeryong ito. Kaya tinitiyak ko na si Sister Dang, very proud po yan, tuwan-tuwa po yan. Nagulat talaga ako, special number pala si Sister Miho ngayon. Ha? So, nakakatuwa lang sapagkat makikita nyo po kung paano sa kaligtasan, tapos heto na siya, patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya mga members, naintindihan niyo ako, no? Kung bakit talaga yung puso ko natutuwa sa klase ng ministeryong ito na ipinagkatiwala ng Panginoon, kahit na very challenging po ito. Sa mga kaibigan natin, gusto ko pong sabihin sa inyo na yun po ang malinis na intensyon ng ministry na ito. Yung po bang maibahagi po yung mensahe ng kaligtasan. At para po sa kaalaman ng bawat isa, diba? Talagang ang inyong lingkod po, exactly today, isineselebrate ko naman po yung aking spiritual birthday. Kaya parang gusto ko rin kumanta, kaya lang 4 na po 4 na yung narinig yung kanta, kaya palagay ko po, ayos na po sa inyo yun. At napakaganda po nung line-up, nung songs, di po ba? Mula sa first song hanggang sa huli po. At I'm sure, alam ng mga kapatiran nito, that my favorite song is Why Have You Chosen Me? Why have you chosen me? Kaya mensahe pa lang po ng mga awit, mensahe na po talaga na nagbibigay liwanag po sa bawat isa. Again, masayang-masaya ako na ngayong gabing ito ay talagang pinagpala tayo ng Panginoon sa mga awitin at pag-pray natin yung mga birthday celebrants natin. Buti na lang, hindi lahat nung binati kong may birthday ay nag-special number ngayon. Kung nagkataon, talagang palagay ko po, aabutin po tayo ng hanggang bukas. Alright? So, this time, dahil po ito ay pag-alala ko po sa araw ng aking kaligtasan, kaya nilid po ako ng Panginoon na ang mensahe po natin ay patungkol sa kaligtasan. I would like to share with you tonight the message of the Lord ay entitled, Great Bible Lessons About Salvation. Great Bible Lessons About Salvation. May you please open your Bible in the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15, please. Okay, kung nakita na po sa 1 Corinthians chapter 15, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 1. And please, if you have your Bibles with you, pakisundan nyo po ang aking pagbasa. Sa mga kaibigan natin, kung wala po kayong hawak na Bible, just listen carefully po. Pakinggan nyo na lamang po buong ingat. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 1. Sulat po ito ni Apostle Paul. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved,
if you keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that, he was seen of above 500 men at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James, then of all the apostles. Let us go to the Lord in prayer. Aming kataas-taasang Diyos, aming banal na Diyos, ngayon pong gabing ito, nais po naming muling ipagkatiwala sa iyo ang aming pong pag-aaral ng iyong salita. Lalo na po sa napakahalagang paksa na ito, dakilang Diyos. These very important lessons about salvation. Lord, I pray that you will guide us and please enlighten our minds. Magligtas ka po ng mahalagang kaluluwa. Nawa dakilang Diyos, dumating sa pagkakataong sa araw na ito, hindi lamang po ako ang magse-celebrate ng aking pong kaarawan ng kaligtasan, kundi ang bawat ililigtas mo ngayong gabi, dakilang Diyos. I pray, O Father, that you will again empower me, help me, O Lord, and guide me in preaching thy word. Bless us, O Lord, we pray, in Christ's most precious name. Amen. Amen. All right. So, ang ating pong pag-aaralan ay ang mga lessons patungkol po sa salvation. I can say that one of the most important topics of the Bible is the topic of salvation. Salvation po, mga kapatid. Napakahalaga po niyan. Nung Sunday, nag-celebrate po ang Monterrey, MIBM Monterrey, ng kanilang anniversary at ang pinakatema po nila, Each One, Bring One. Pinag-usapan po namin kung gaano kahalaga sa paningin ng Diyos. Yung pong bawat kaluluwa na ang souls po, precious. Precious po yan sa Panginoon. Priceless po yan and souls are perishing. Mapapahamak po. Kaya, importante ang aral ng kaligtasan sapagkat mayroon pong kapahamakan. Now, ang ating pong teksto ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na kung saan naglalaman ng masasabi nating maliwanag na aral patungkol sa kaligtasan. Actually po, kung inyo pong inunawa, the Apostle Paul shared to them the gospel. At ganito po ang kanyang sinabi. Balikan po natin yung ating pong teksto. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Dito raw po sa kanilang narinig, tinanggap na ebanghelyo at tinayuan, ang sabi po niya sa verse number 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. I remember the Apostle Paul when he said in Romans chapter 1, verse number 16, Romans chapter 1, verse number 16, the Apostle Paul said, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Actually po, ito ang isa sa iniisip ko pong magandang mensahe po natin, the power of God unto salvation. Pero sabi ko, dahil yung puntos na ibibigay ko po sa inyo ay pawang mga aral ng Biblia. Aralin ng Biblia patungkol o kaugnay sa usapin po ng kaligtasan. So the gospel is the power of God unto salvation. Pero ang nililiwanag po niya sa verse number 2, ligtas kayo kung ito po ay sincero. Pero kung tayo raw po ay nanampalataya ng walang kabuluhan, ang ibig sabihin po, hindi tunay, hindi makatotohanan, yung hindi po masasabi nating dalisay, mga kapatid, ang sabi po, hindi tayo ligtas. Pero kung tunay ang ating pong pananampalataya sa ebanghelyo ng Panginoon, yung kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, ang sabi po ng Bible, napakatiyak ang ating pong kaligtasan. Now, ang aking pong hiling sa bawat isang nakikinig po ngayon, tayo po ay maging open sa ating pong magiging pagtalakay ngayong gabing ito. Sapagkat binabanggit nga po ng banal na kasulatan kung gaano kahalaga ang bawat kaluluwa sa Panginoon.
Kaya nga ang sabi ko kanina sa umpisa po natin, isa sa napaka-importanting aral ng Biblia ay ang kaligtasan. Ang lahat ng pagdalo natin, ang gabi-gabing nagiging pakikinig po natin ay hindi po magkakaroon ng kabuluhan kung hindi pa po tayo nagkamit or hindi pa po natin naranasan ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoon. Siguro po, magbibigay lang po ako ng ilang mga paalalang talata na magpapatibay po sa ating pong usapin na ang kaligtasan po ay napakahalaga. Di po ba? Ang sabi po ng Mark chapter 8 verses 36 and 37, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what man shall give in exchange for his soul?" Makikita nyo po, wala raw pong po pwedeng ipalit sa halaga ng kaluluwa ng isang tao. Ang tatamaan po ng virus na ito, physically mamamatay. Pero kung siya po'y Kristiyano, ang kanyang kaluluwa ay may patutunguhan na buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. So kaya nga, ang importante po ay ang kaligtasan. Wala raw pong maitutumbas na halaga. Kahit na tayo po ay maging napakayaman, kung mapapahamak ang kaluluwa natin, wala rin pong kabuluhan. Sa Luke chapter 12, ang record naman po, yung pong nag-ani ng sagana. Nang sinabi po, "The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits and my goods." Ganito ang sasabihin ko sa aking kaluluwa. "Soul, thou hast much treasures laid up for many years. Take thine ease." Sabi niya, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Yan po ang sinasabi po sa record ng Luke chapter 12. Pero anong sabi ng Panginoon? "Thou fool, this night thy soul shall be required of thee." Saan mapupunta ang lahat ng inihanda mo? So, ngayon pong gabing ito, itong mga bagay na ito ay dapat magpaalala sa atin na hindi natin dapat mapabayaan ang pinakamahalagang pangangailangan po ng ating kaluluwa. Ng bawat tao po, ito ay ang kaligtasan. Kaya nga, napakagandang matuto rin po tayo sa mga dakilang aral ng Biblia. Great Bible lessons about salvation. Ang mahalaga po, turo ng Bible. Kasi ang relihiyon po, iba-iba ang turo. Okay? Ginagamit ang Bible, pero iba-iba ang turo. So tayo po, ang gusto nating approach, hindi po turo ng relihiyon, kundi turo ng banal na kasulatan. Aral ng banal na kasulatan patungkol sa kaligtasan. Tingnan niyo po ang sabi ng John chapter 5 and verse number 39. John chapter 5 and verse number 39. "The Lord Jesus Christ said, Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me." Saliksikin ninyo, wika, ang banal na kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatotoo patungkol sa akin. So dapat makita ng bawat isa po na nakikinig ngayon na kung merong pangunahin na dapat maging pundasyon po natin, kung merong pong pangunahin na dapat tungtungan ng ating pong paniniwala, ito po ay ang salita ng Diyos. Paniniwalang ukol sa kaligtasan at paniniwalang ukol sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi po, sa pagsasaliksik natin ng banal na kasulatan, dito natin masusumpungan ang buhay na walang hanggan at ito raw po ang nagpapakilala, nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pala, nagkakaroon po ng kalituhan kapag ka po tayo nag-uusap tungkol sa paniniwalang relihiyon. Kapag ka po ang ating naging pag-uusap ay usapang paniniwalang relihiyon, titiyakin ko po sa inyo, magkakaiba. Titiyakin ko po sa inyo, magkakaroon ng pagtatalo-talo. Titiyakin ko po sa inyo na magkakaroon ng conflict because kung ito po'y katuruang relihiyon, hindi po garantisado na yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ang pinaka-danger po sa usapang relihiyon ay yung dumadampot lang po ng talata. So it is very, very important for all of us to consider the Bible as our final basis. In all beliefs na meron po tayo, make sure na ang basis natin salita ng Diyos. Again, ito ang matibay na saligan po natin. Saliksikin ninyo ang mga relihiyon po ba ang sinabi? Hindi po ba ang sabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan? Kaya nga po ang title natin, Great Bible Lessons
about salvation. Meaning, ang lahat ng ibabahagi ko po sa inyo ay may kinalaman sa usaping kaligtasan na ang batayan po at ang basis po ay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na walang tao na hindi nangangailangan ng kaligtasan. Ang bawat tao po ay nangangailangan ng kaligtasan. Walang sino mang tao na may kakayahan na iligtas ang kanyang sarili, kaya kinailangan po na mayroong maging tagapagligtas. At sa turo po ng Bible, Acts chapter 4, verse number 12. Acts chapter 4, verse number 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang sabi po, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Ang Apostol Pedro po ang may dala ng aral na ito, na ang emphasis ng kanyang aral, walang ibang tagapagligtas, walang ibang pangalan ng tagapagligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang anuman pong pagsasagawa ng ritual o anumang seremonya ng usapang pangrelihiyon, mga kapatid, ay hindi po pwedeng ipalit sa ginawa ng Panginoon para sa ating pong ikaliligtas. Kaya nga, ngayong gabing ito, mga kapatid, ilang mga aral po ang nais ko pong ibahagi para po ang bawat isa po ay magkaroon ng liwanag mula po sa salita ng Diyos patungkol sa usapin ng kaligtasan. So the first point that I would like to give tonight is about the damnation of sinners. The damnation of sinners. Ang ibig ko pong sabihin, ang usapin ng kaligtasan ay mahalaga na maintindihan natin dahil sa katotohanan po na may kapahamakan, may kahatulan at may kaparusahan po, pagdurusa para sa mga makasalanan. Alam niyo po, ganito po ang sabi ng Bible, John chapter 3. Sa John chapter 3, of course, wala po sigurong hindi nakakaalam ng verse number 16. John chapter 3, verse number 16. Ang sabi po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Verse number 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might believe. Verse number 18. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God. So makikita nyo po, may condemnation, di po ba? Kaya nga, pag tiningnan nyo po doon sa sulat naman ni Marco, di ba? Magandang maikumpara po natin. Sa Mark chapter 16, pansinin po natin ang sinasabi po ng Bible. Sa Mark chapter 16, ang sabi po sa Great Commission ng ating pong Panginoong Hesukristo, malinaw. Verse number 15. And He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Okay? And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Pansinin po natin yung sinabi po sa verse number 16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So meron pong damnation, meron pong kaparusahan, meron pong pagdurusang mararanasan ng tao. Alam niyo kung sino po? Yung mga hindi mananampalataya. Sa totoo lang po, mga kapatid, ang ating pong dapat maintindihan, kahit gaano kabait ang tao, nakakilala niyo po, hindi maitatanggi na siya po ay makasalanan. Because in reality, we are all sinners before God. Mula po kay Adam, malinaw po yan, mga kapatid. From Adam hanggang sa mga salid-saling lahi na po, mga minamahal, dinideklara ng Bible na ang lahat po ay may makasalanang likas.
na tayo po'y may sinful nature, kaya tayo po ay makasalanan sa katotohanan, at dahil tayo po'y makasalanan, ang patutunguhan po natin ay tiyak na kapahamakan. So, the damnation of sinners. May kaparusahan, may parusa para po sa mga makasalanan. Ano po ba ang nagpapatunay na ang lahat ng tao makasalanan? Sa Romans chapter 5 and verse number 12, mahalaga po ito. Kahit ikaw ay mananampalataya na, it is very, very helpful for you to listen to this message so that you can share this message clearly sa mga gusto po nating bahaginan ng salita ng Diyos. Okay, Romans chapter 5 and verse number 12. Ang sabi po ng Bible, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. So then death passed upon all men, for that all have sinned. Mula raw po sa unang tao, sa isang tao, sino po yun? Si Adam. Okay, pumasok daw po ang kasalanan sa sanglibutan. At ang kamatayan po ay dahil sa kasalanan. Dahil dito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Kaya nga sa Romans 6:23, niliwanag for the wages of sin is death. At pag pinag-usapan po natin at inalam po natin na yung death na sinasabi po ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, yung death dito, hindi lang po pumapatungkol sa pisikal na kamatayan, kundi sa pagkahiwalay sa Diyos. Yung pagdurusa sapagkat pag ang tao namatay ng walang kaligtasan, siya po ay mapapahamak sa impyerno. Ang impyerno po ay lugar ng kapahamakan at ang ating pong magiging patibay na may impyerno ay ang dakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang paalala po sa atin ng banal na kasulatan, napakaliwanag po mga kapatid. Ang sabi po, except ye repent, ye shall all likewise perish. Kaya sabi ko sa introduction natin, souls are precious, souls are priceless, and souls are perishing. Diba? So ako at ikaw, dahil sa ating makasalanang kalagayan, walang taong hindi sa impyerno papunta. Lahat ng tao, dahil tayo po'y makasalanan, sa impyerno tayo pupunta. Kaya nga importante ang mensahe po ng kaligtasan because of the damnation of sinners, mga kapatid. May kaparusahan po. Huwag ho tayong maniwala sa turo na walang impyerno. Dahil kung meron pong masasabi po nating pinakamatibay na masasabing batayan na may impyerno talaga, ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita nyo po na may kapahamakan at ang katunayan ng kapahamakan ay ang sakripisyo po ng ating Panginoon. So, ang unang puntos natin is about the damnation of sinners. Sinasabi ko po sa inyo, ako at ikaw, dahil tayo pong lahat ay makasalanan, impyerno po ang ating pong patutunguhan. Pero sa ikalawang puntos po natin, gusto ko pong talakayin po natin the death of the Savior. The death of the Savior. Ang kamatayan po ng tagapagligtas. Ito po ang sinabi ng ating teksto. Pansinin po ninyo. Kasi kung wala pong kapahamakan, wala pong kabuluhan, o wala pong sense ang salitang kaligtasan. Nakuha niyo po yung punto ko? Kung wala pong kapahamakan, ano po ngayon ang kabuluhan ng salitang kaligtasan? So dito po sa 1 Corinthians chapter 15, sa ating pong teksto mga minamahal, pinansin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo rito. Ang sabi po niya, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. So, yung kanila pong idinideklara, na kanila pong tinanggap, na kanila pong sinampalatayanan, yung ebanghelyo, dahil daw po dito ay ligtas tayo. So, mga kapatid, yung pong salitang kaligtasan ay meron pong magiging weight sapagkat totoo po na may kapahamakan. At yung kapahamakan, yun po ang ating patutunguhan. Yun po ang papupuntahan ng tao, kaya nga napakaganda ng aralin patungkol sa kaligtasan because in 2 Peter chapter 3, verse number 9, ikalawang sulat po ni Apostol Pedro, kabanatang 3 sa talatang 9, ang sabi po, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
So mga kapatid, mga minamahal, sa unang puntos natin, binigyan po natin ng emphasis ang katotohanan ng ako at ikaw because we are all sinners, may damnation po at meron pong punishment, meron pong pagdurusa at iyan po ay ang impyerno na patutunguhan ng lahat ng tao sapagkat tayo po'y makasalanan. But according to 2 Peter 3:9, hindi po kalooban ng Diyos yan. Ayaw po ng Diyos na ang tao raw po'y mapahamak. Kaya lang ang pinapaalala po sa atin ng Biblia, malibang ang tao raw po ay magsisi, siya po ay mapapahamak. Di ba? Napakaganda po na ito ay ating pong tungtungan, bigyan po ng tinatawag natin pong pagpapahalaga, sapagkat ito'y paalala ng Panginoon na hindi po dapat baliwalain. Tingnan niyo po ang sabi ng Luke 13 and verse number 3. Luke chapter 13 and verse number 3. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Sino ka man, maliban daw po na tayo'y magsisi, ang sabi ng Bible, tayo raw po ay mapapahamak. Verse number 5, Luke chapter 13, verse number 5, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Kaya meron tayong kinakanta, rescue the perishing, care for the dying. Kasi sa totoo lang po, yung pong mamatay, mabigat na kalagayan na po yun eh. Yung mamatay, kaya tayo po pagka namatayan, napakalungkot niyan pag tayo po namatayan. Pero may mas malalim na kalungkutan po. Yung kapag ka namatay nang walang kaligtasan. Kapag ka po namatay na mapapahamak. Kaya sa 1 Thessalonians chapter 4, niliwanag po ni Apostol Pablo yan. Kasi kahit Kristiyano, namamatay din. Kahit Kristiyano, namamatayan din. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo sa unang sulat niya sa mga taga-Thessalonica, sa chapter 4 and verse number 13, in trying to comfort them, sinabi ni Apostol Pablo yung malinaw na turo ng banal na kasulatan. Ang sabi po niya sa 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord. Di ba? Na ang sabi po na yung mga natitirang buhay, sa anumang paraan, hindi mauuna sa mga nangamatay o natutulog. Di ba? So, kaya mauuna sila. Kaya ang sabi po ng Bible, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Kaya kung tayo po'y namatayan ng mahal sa buhay, kung siya po'y nanampalataya, may pag-asa po. Hindi ka mukha nung namatay nang hindi po nanampalataya. Mga kapatid, mga kaibigan, what I would like you to see now sa usapan po o lessons about salvation is the death of the Savior. Yung kamatayan po ng tagapagligtas. Si Jesus Christ po, ayon sa teksto natin, malinaw po, verse number 3 and 4 ng 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Amen? Kaya raw po siya namatay para sa ating mga kasalanan. So, syempre po, yun po ang ating pong sinasabing maliwanag, kamatayan ng ating Panginoon. Pero ang makikita nyo, nakapaloob sa kanyang kamatayan ay ang naging pagtitigis niya ng kanyang dugo. What I mean to say, the Lord Jesus Christ, yung kanya pong dugo na makapaghuhugas, makapaglilinis ng ating kasalanan ay nabuhos, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko lagi, yung mga nagpipinitensya, kung kukunin po natin yung diwa ng linaw ng turo ng banal na kasulatan, kahit na napakasinsero mo pa, nasusugatan mo sarili mo, okay? Yun talagang, sige, pagka po mahal na araw, sinusugatan natin ang sarili natin, nagpipinitensya tayo. Kung kukunin po natin ang simple logic, hindi po pwede kasi kung yung dugo natin ang pagbabatayan, marumi rin po yan eh. Dugo po ng makasalanan yan eh. Only the blood of our Savior Jesus Christ can cleanse us from our sins.
Ito lang po ang po pwedeng maglinis ng ating kasalanan. Bakit? Sapagkat ang dugo lang po niya ang dalisay. Kaya nga importante po sa atin yung doctrine ng supernatural birth of Jesus Christ. Ang ibig ko pong sabihin, yung virgin birth. Yung pong kapanganakan ni Jesus sa pamagitan po ng birhen. Yes, very clear sa salita ng Diyos na ito pong si Mary at si Joseph ay wala pa sa kalagayang nag-intercourse para po lumabas si Jesus. So, yung pong kapanganakan ni Jesus Christ, virgin birth po yan. Supernatural birth po yan. Hindi po siya conceived sa pamagitan ng tao, sa binhi ng tao, kundi, ang sabi ng Bible, conceived by the Holy Ghost. Dahil siya po ay hindi po galing sa masasabi po natin na likas ng tao, siya lang po ang bagamat ng katawang tao, walang kasalanan, kaya sabi po ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." At yung ating pong kasalanan, mahuhugasan lang po sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang Ebanghelyo po, mahalagang maituro ng tama. Kasi ang dami-dami pong mga kalipunan na ginagamit po yung salitang gospel, yung iba nga po with matching emphasis pa di po ba? Full gospel. Samantalang for me, sa Bible po, when we say gospel, it is understood na ang nasasakupan po nito is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun po ang nakapaloob. No need na sabihin mo pang full, sapagkat hindi mo po pwedeng tawaging gospel if it is not full. Diba? So, kaya yun po ang kumpleto, mga kapatid. The death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun ang mabuting balita. Hindi po natatapos dun sa death. Diba? Ang mabuting balita po, opo, namatay ang ating Panginoong Jesucristo, opo, siya'y nalibing, but praise God, nung ikatlong araw, siya po'y nabuhay na maguli. So, siya po'y namatay, nalibing, at muling nabuhay, at yun ang dapat nating sampalatayanan. Ang Ebanghelyo po is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya the death of the Savior is very important. Kasi yung naging kamatayan po ni Jesus Christ, sabi ko nga, ito po'y substitutionary death. Ibig sabihin po, imbis na ako at ikaw ang mamatay, siya po ang nagbuwis ng kanyang buhay. Siya po ang namatay para po sa atin. Tingnan niyo po ang sabi po ng Romans chapter 5 verse number 8. Romans chapter 5 verse number 8. Salvation po ang ating pinag-uusapan, kaya dapat po medyo maging particular po tayo sa mga talatang ito. Ano po? Sa Romans chapter 5, verse number 8, ipinakita po na ang pag-ibig ng Panginoon talagang hindi po basta matatawaran. Dahil ipinahayag po niya ito sa napakatinding kapahayagan. Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, anong sabi po? Christ died for us. Si Kristo po ay namatay para sa atin. Sa John chapter 15, verse number 13. John 15:13. Ang sabi po, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ngayong gabing ito, sa usapan po at aralin ng kaligtasan, mahalaga po na maintindihan natin, number 1, the damnation of sinners. Yung kapahamakan at kaparusahan at pagdurusa para sa mga makasalanan. Ikalawa po, the death of the Savior. Yung kamatayan po ng tagapagligtas. Sapagkat, sabi ko nga sa isang aral ko po na ibinigay po sa inyo, na talagang kinuha natin sa Biblia, yung kamatayan po ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay masasabi nating vicarious. Voluntary po yan, mga kapatid. Ibig sabihin, talagang ibinigay niya talaga. He laid down His life para po sa atin. So, yun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung kamatayan po ni Jesus Christ, actually po, nung una, ang akala po ni Satanas, tagumpay po niya yon. Hindi niya alam. Nung napako po si Jesus Christ doon sa krus, ang isa sa kanyang isinigaw, napakaliwanag po, tetelestai, it is finished. Okay? Ang sabi niya, paid in full. Yung kamatayan niya ay kabayaran ng kasalanan ng bawat tao. Ang mahalaga lang, manampalataya po tayo sa Kanya. So, kung si Jesus Christ na po ang nagbayad para sa ating kasalanan,
Yung kamatayan po niya, voluntary. Yung kamatayan niya, vicarious po yan. Yung kamatayan niya, victorious po yan. Tagumpay po sapagkat hindi po siya nanatiling patay. Yan po ang kaibahan ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo po ay nakatungtong sa matibay na pundasyon sapagkat lahat ng pundasyon ng religion na matay hanggang ngayon patay pa rin. Pero ang pundasyon ng Kristyanismo, ang Panginoong Hesukristo, opo, siya po'y namatay, but praise God, nung ikatlong araw, siya po'y nabuhay na maguli, at siya po'y buhay magpakailan, kailanpaman. Amen? At ang sino mang sa kanya'y mananampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi ko, Panginoon, muli akong magpipreach ng mensahe para sa salvation. As my thanksgiving, pasasalamat ko sa iyo sapagkat sa katotohanan, I know na damnation ang aking pong, ang karapat dapat po sa akin, condemnation, diba? Punishment, but I praise you, Heavenly Father, because you sacrificed for us, at ikaw ay namatay, ikaw ay nagtigis ng iyong dugo, at ang sabi po, sino mang sa kanya'y manampalataya. Kaya nga, hindi ko makalimutan yung birthday po ng mga nagse-celebrate ngayon. Bakit? Kasi ito po yung araw ng aking pong kaligtasan. Kaya napakahalaga po nung death nung ating pong tagapagligtas. Yung kamatayan po ni Jesus Christ, mga kapatid, napakahalaga sa usapan at aral ng kaligtasan. Alam niyo, sabi ng Bible, sapagkat kung walang pagbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, nawa talagang maging bukas ang ating pong kaisipan at pangdinig, ang ating puso sa aral na ito, because ang laking disadvantage po kapag ka po tayo po ay abutan ng kamatayan ng walang kaligtasan. So, salvation, ito po ang ini-o-offer ng ating pong Panginoon. Wala pong ibang dahilan kung bakit siya nanaog sa lupa na hihigit pa sa dahilan ng pagliligtas. Malinaw po yan. Tingnan niyo po ang sabi po ng Luke chapter 19 and verse number 10. Luke chapter 19 and verse number 10. Ang sabi po ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya raw po naparito ang anak ng tao. Yes, isa po sa itinatawag sa ating Panginoong Jesucristo, siya po'y anak ng tao, dahil siya po'y nagkatawang tao. Pero siya rin po ang tinutukoy na anak ng Diyos sapagkat siya po ang bugtong na anak ng Diyos. Ang halimbawa po niyan, yung pong sinabi po ni Apostle Peter, nung sinabi po niya that thou art the Christ, the Son of the living God. So, Jesus Christ came to save us. Kaya nga sabi ko, kung meron pong pinakamalungkot, alam nyo kung ano? Yung po bang, kaya nanaog ang ating Panginoong Jesucristo, kaya siya nagkatawang tao, hindi po para questionin yung kanyang pagka-Diyos. Kaya po siya nagkatawang tao para maramdaman nyo ang lalim ng kanyang pagmamahal. Dahil iniwan niya ang luwalhati sa sangkalangitan, Philippians chapter 2, malinaw po yun. Di po ba? Kumbaga, he left, di ba? The glorious place, mga kapatid. At yung kanyang glory, hinubad po niya ito. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, beginning verse number 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Maging hanggang kamatayan, sa kamatayan doon sa krus. He came to save. Yan po'y malinaw na sinabi po ni Apostol Pablo. And I know na kung kayo po'y nagbibiblia, may idea po kayo kay Pablo. Siya po yung Saulo na umuusig sa mga mananampalataya. Sapagkat galit siya sa mga laban sa kanyang relihiyon. Sapagkat siya po'y panatiko, siya po'y deboto sa kanyang relihiyon. Pero alam niyo po ang sabi ng banal na kasulatan? Itong si Apostol Pablo, grabe po ang expression ng kanyang gratitude. Makikita niyo po kung gaano siya ka-grateful na siya po ay iniligtas ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Timothy chapter 1.
1 Timothy chapter 1, beginning verse number 12. Ang sabi po mga kapatid ng 1 Timothy chapter 1, sa verse number 12 mga kapatid, napakaliwanag. Ang sabi po niya, for which cause I also suffer these things. Sa verse number 12 ng chapter 1. And I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Who was before. Sinabi pa nga niya kung anong klaseng buhay meron po siya dati. Ano po? So sa kaligtasan po, isa yan sa dapat pasalamatan natin sa Diyos eh. Hindi lang po yung talagang ligtas ang ating kaluluwa, kundi pati yung kung paano niya binago ang ating buhay. Okay? Verse 13 po, 1 Timothy 1:13. Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious. For I persecuted, but I obtained mercy because I did it ignorantly and in unbelief. Verse number 14. And the grace of God, our Lord, was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. Verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So very clear. Kaya nga sabi ko po, the death of Jesus Christ is very important sa aral ng kaligtasan. Pero syempre po, maganda pong naintindihan nyo po na hindi siya nanatiling patay. Diba? At hindi rin po niya kailangang taon-taon siya po'y mamamatay. Kaya mali rin po yung ginawang pagdiriwang po ng ating pong kinamulatang paniniwala na kung saan po every year namamatay uli ang ating Panginoon. Hindi po, isang beses lang po siyang namatay. Nung ikatlong araw, siya'y nabuhay at siya po'y buhay magpakailan pa man. Yun po mga kapatid. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin ang turong ito. Alright? Number 1, the damnation of sinners. Number 2, the death of the Savior. Number 3, the destination of the saved. The destination of the saved. Pagka ang isang tao po na saved, saan ang kanyang patutunguhan? Saan pupunta ang isang tao? Kung ang impyerno po ang dapat patutunguhan natin, pero kung tayo po ay maliligtas, mga minamahal, langit na po ang patutunguhan natin. Naalala ko nga po yung magnanakaw doon sa krus di po ba? Yung magnanakaw sa krus, mali pong sabihin natin na hindi po siya nagsisi. Talagang siya po, mga kapatid, makikita nyo yung pagkilala ng kanyang makasalanang kalagayan at nagbago siya ng kaisipan maging sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung 7 huling wika, kung titingnan nyo po at lalapatan po natin ang unawa, ang sabi po mga kapatid, sa first saying, ang sabi sa first words ng ating Panginoon sa krus, ang linaw po mga kapatid. Ang sabi po niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Hindi po ba ang senaryo doon, may nakapako pong dalawa sa magkabila ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkasabi po ni Jesus Christ, Father, forgive them, for they know not what they do. Doon po sa ikalawang wika niya, maliwanag po na nagkaroon ng conversation po yung dalawang kriminal na nasa magkabila ng Panginoon. Ano po ang sabi ng isang kriminal? Hindi ba anak ka ng Diyos? Kung talagang, if thou be the Son of God, save thyself and us. Iligtas mong yung sarili at kami. Physical salvation po yun. Pero ano pong sinabi ng isang kriminal? Ang sabi niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang tayo'y nasa ganitong kaparusahan. Tingnan niyo po yung kaisipan niya, At tayo, ayon sa katwiran, ay nararapat lang sapagkat ito ang kabayaran sa ating mga ginawa. But this man hath done nothing amiss. Anong sabi niya? Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So maliwanag po na nandun yung pagkilala, pagsisisi, at ang masasabi nating pananampalataya. Paano ba natin sasabihin, hindi sasabihin pananampalataya yon? Siyempre kung ikaw, iisipin mo, yung nakita mo, nakapako rin ng ating Panginoong Jesucristo, maliwanag po yan. Na kung hindi pananampalataya yan, bakit sa kanya ka hihingi ng kaligtasan, mga kapatid? So, dapat doon sa mga hindi nakapako. Pero ito po maliwanag Nung narinig niya ang message of forgiveness, nakita niya ang pag-asa niya ay ang paglapit sa Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And right then and there and then, mga kapatid, anong sabi po ng Panginoon sa kanya? Today shalt thou be with me in paradise. Meron pong patutunguhan
Di ba? Meron pong patutunguhan. Now, sa panahon po ni Apostol Pablo, niliwanag na po niya ito. Tingnan niyo po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5. Sa 2 Corinthians chapter 5, napakaganda po. Tinalakay dito ni Apostol Pablo sa chapter 5 na yung katawan natin nabubulok, nasisira, di po ba? Yan yung babalik sa alabok eh. Pero ito po ang kanyang pinangahawakan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 and verse number 6, "Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight." Verse number 8, "We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord." Pag ikaw ay totoong naligtas, ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling ng Panginoon. Kaya sa mga Kristiyano po na ang mahal nyo sa buhay na mananampalataya na matay, gusto kong sabihin sa inyo na sila po'y nasa better place na po. Sila po ay nasa mas magandang lugar sa destinasyon ng mga taong nanampalataya. Kung ang tao po ay mananampalataya sa Panginoon. Ang sabi po ng Bible, according to the claim of our Lord Jesus Christ, John 14 and verse number 6, Jesus saith unto him, "I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me." So, sino man daw po hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ni Jesus Christ. Ang gusto kong maging maliwanag po sa inyo, sa usapin ng kaligtasan, meron pong langit, may daan patungo sa langit. Therefore, nasa lupa ka pa lang, pwede mo nang matiyak ang langit. Kaya yan ang sinasabi ni Pablo na ito ang aking kumpiyansa na ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay tinamaan man ng COVID-19, kung may nakikinig po sa inyo na mabigat ang inyong kalagayan, na ang nagbibigay ng pangamba sa atin, baka mamaya matuluyan na ako, baka mamatay na ako, baka hindi ko na malagpasan tong COVID na ito. Mga kapatid, of course, sa Diyos pa rin tayo nagtitiwala na kaya niyang gumawa ng himala para tayo po'y pagalingin. Pero even if hindi tayo gumaling, ang mawala sa katawang ito, kung Kristiyano ka, ay mapasapiling ng Panginoon. Kaya naniniwala po ako, si Pastor Toquero, nasa piling na ng Panginoon. Si Pastor Eni Mabalot, nasa piling na ng Panginoon. Si Bishop Orara, nasa piling na ng Panginoon. Bakit? Dahil mga pastor sila? Hindi po. Dahil mga nanampalataya sila sa Panginoon. Ang posisyon po natin ay hindi po magdadala sa atin sa langit. Ang destinasyong langit ay patutunguhan ng mga tunay na nanampalataya sa Kanya. Kaya nga po, ang magandang concept, ganito po eh. Heaven is a prepared place for a prepared person. Ang langit po ay inihandang lugar para sa taong handa. At paano po tayo magiging handa? Kahit hindi ka tamaan ng COVID-19, po pwede ka pa rin mamatay. Huwag ho tayong malibang na baka ang akala po natin ang mamamatay lang yung tatamaan ng virus. Ang kamatayan po ay maaaring dumating sa atin sa iba't ibang anyo at sa iba't ibang mga pamamaraan. Sapagkat nakatakda po ito sa bawat tao. Pero ano ang problema ng isang tao sa kamatayan kung ang destinasyon niya ay langit na bayan? So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ang importante i-secure po natin ang ating kaligtasan sapagkat meron pong destination ang mga tunay na ligtas. Kung kanina po pinag-uusapan natin sa pangkalahatan, ang tao pupunta sa impyerno, pero dahil sa kamatayan ng ating tagapagligtas at dahil sa Ebanghelyo, His death, burial, and resurrection, ang mananampalataya po, kung tunay ang pananampalataya, ligtas kayo, it means sa langit tayo patutungo. Kaya nga sa mga kaibigan po natin ngayon, mapapansin nyo po, wala akong ini-introduce na relihiyon sa inyo. Ang akin pong ipinapangaral sa inyo, ay ang purong salita ng Diyos sa napakahalaga at dakilang aral ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Kaya kung tayo po ay mga totoong nanampalataya na sa Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, dapat po makita nyo po yung lalim, the depth of our salvation. Yung lalim po ng ating pong kaligtasan. Alam nyo po ba, na ang ibig sabihin ng salvation, justified na po tayo. Justified. Ano po ang ibig sabihin po nito? Inaring ganap na po tayo. You know why? Because the righteousness of our Lord Jesus Christ, yun na po ang nag-cover sa ating pong kasamaan. Ang katuwiran ng Panginoon. Justification po ang tawag doon. Kaya nga,
ang ano natin, yung depth, yung lalim. Yung lalim po ng kaligtasan. Romans chapter 5 verse number 1. Romans chapter 5 verse number 1. Ang sabi po, therefore being justified by faith, we have peace with God. So mga kapatid, ang isang tao po ay inaaring ganap dahil sa kanyang pananampalataya. Malinaw po yan sa doktrina ng banal na kasulatan. Ang justification po ng pananampalataya ng isang tao po ay sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi ang gawa mo, hindi ang kautusan ang magja-justify sa iyo. Ang magja-justify sa iyo, faith. At ang magja-justify sa faith, yung works. Hindi po ba? Nililinaw po natin yan. Sa Romans chapter 3 verse number 28. Romans chapter 3 verse number 28. The Apostle Paul said, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Hindi po siya laban sa kautusan. Nililiwanag lang po niya na sa doktrina, ang justification ng tao is only by faith. At yung faith na yan, pag genuine, will be justified by works. Yun po ang tamang idea po. So kaya, pagka pinag-usapan po natin yung salvation po, mga kapatid, the depth of our salvation is from justification to glorification. Di ba? Justification to glorification. Ang ibig sabihin po, ang ating pong kaligtasan, hindi po natatapos doon sa kaligtasan lang po ng kaluluwa natin. Yung kaligtasan po natin, ang nasasakupan po dito hanggang kaligtasan ng ating pong katawan. Okay? Kasi po, yung pong justification natin, redemption ng ating soul. Okay? Yung pananampalataya po natin, kaligtasan po ng ating kaluluwa. At dahil ligtas po tayo sa programa po ng Panginoon, pagka po siya ay bumalik, yung mga namatay, ibabangon po sila na ang ibibigay po sa kanila ay yung katawang walang kasiraan. At tayo naman po, kung natitira po tayong buhay at babalik ang Panginoon, i-redeem yung ating pong body na ito pong corruptible ay papalitan ng walang kasiraan. 1 Corinthians chapter 15, please. 1 Corinthians chapter 15. Sakop po ito ng ating teksto sapagkat napakahaba po nitong chapter na ito. Sa verse number 51, 1 Corinthians chapter 15, verse number 51. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Listen to this. 53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be unto God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? So, kaya yung iba po, ang abot lang po doon sa salvation, yung alam niyang sa langit siya pupunta. Pero yung lalim po ng kaligtasan natin, may sanctification pa po yan. That as we continue on, the Holy Spirit will work in your life as believer. Ito naman yung pinapagiging banal po tayo. Sanctification po yon. Pero ang duluhan po nito, yung glorification, redemption, even of our body. Papalitan po yung katawan natin ng katawang walang kasiraan. Ito po yung tabernakulong ukol sa langit. Yung ba? Ang sabi, an house not made with hands, eternal in the heavens. Kailan magaganap yan? Sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Sa pagbabalik ng Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay, naku, lalo na po ngayon. Ang cremation po, talagang napakabilis. Ano po? Pagka namatay, nalamang na COVID, i-cremate po kaagad yan. So, dinaabo na kaagad po yan. Di po ba? Pero alam nyo, pagka po bumalik ang Panginoon, yung mga namatay na Kristiyano, naku, sila po'y ibabangon na hindi na po kailangang ibalik yung alabok na yon. Dahil ang ibibigay na po sa kanila, yung katawang ukol sa langit. Yun po yung glorified body. Ito po yung incorruptible body. And this is very deep, mga kapatid, sa turo po ng salvation.
na hindi po natatapos lang doon sa justification. May glorification po yun. And, nakaka-excite yung pong programa ng Diyos para sa mga mananampalataya because pati katawan po natin ay tutubusin ng Panginoon, i-redeem ng Panginoon, at yan po ay magiging walang kasiraan. Yan po ang blessing. Ito po yung great Bible lessons about salvation. Number 1 is the damnation of sinners. Number 2, the death of the Savior. Number 3, mga kapatid, yung pong destination of the saved. And then, yung pang-apat po is the depth, yung lalim nung kaligtasan po, the depth of our salvation. Napakalalim po nito, pero napakaganda po na sa ating pong tinalakay ngayon, bigyan po natin ng pagpapahalaga. Isipin nyo ginagawa sa katawan ng tao ngayon. 'Di ba? Napakadali lang na talagang susunugin yan matapos pong mamatay. Pero katawan lang po yun. Dahil kahit naman hindi sunugin yan, hindi naman yan ang katawang dadali ng Diyos doon sa langit. 'Di ba? Sa usapan ngayon, kaligtasan ng kaluluwa, pero sa programa ng Diyos, bibigyan niya tayo ng katawang walang kasiraan. At yun po ay sakop ng tinatawag nating kaligtasang regalo ng Diyos para sa kanyang mga anak. At alam niyo po, mga Kristiyanong nakikinig ngayon, maganda rin makita natin the death of the saints. Anong debt? Utang. Nung sinabi ni Pablong, I am debtor, bilang na-save, dapat ipamahagi rin po natin ito. I am debtor both to the Jews and also to the Greeks. Both to the Greeks and to the barbarians. Both to the unwise and to the unwise. Mga kapatid, kaya sana po bawat Kristiyano sa pagkakataong ito, sa panahong ito, magkaisang puso tayo. Makita nyo po na hindi ngayong ligtas ka na, wala na tayong pakailam sa iba. Nawa, magpahalaga rin po tayo sa kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay. Mari ngayon, hindi po nila tayo maintindihan. Kala nila kasi, ililipat mo sila ng religion. Akala nila kasi, kinakalaban mo lang yung religion nila. And we should understand them. Ganun talaga ang takbo ng kaisipan eh. Pero sige lang po, let us share to them the gospel, the message of God. Let them realize na ang tao mapapahamak. And the only way para masave ang tao is our Lord Jesus Christ. Yung kanyang naging kamatayan ay hindi po basta-basta lamang. Ito po ay sa pagnanais na magtigis siya ng kanyang dugo para sa ating pong ikapagpapatawad at para sa ikalilinis po ng ating mga kasalanan. At dapat niyong maintindihan na ang kaligtasan ipinagkaloob ng Diyos, bukod sa katiyakan na tayo po'y pupunta sa langit, bukod sa kaligtasan ng ating kaluluwa, maging ang ating katawan ay may panahon ng katubusan. At yan po ay kasama sa programa ng Panginoon. At bilang mga Kristiyano, magandang maintindihan nyo po na tayo po'y may pananagutan. Kaya dapat, Romans 1:15, so as much as in me is, I am ready. Ibig sabihin, bound and committed to preach the gospel to you that are at Rome also. Ito po yung ating pong tinalakay ngayon. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, malinaw na malinaw po kung babalikan natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, napakaganda po na ating pong maunawaan. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak po, sa mga kakilala, sa bawat isa po na naaabot ngayon ng tinig na ito, nakita po ba natin kung gaano kahalaga ang aral ng banal na kasulatan patungkol sa kaligtasan? Babalik ko lang po sa inyo. Ano raw po mapapakinabang ng isang tao na makamtan niya ang lahat ng kayamanan sa sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ang napakagandang makita po natin, higit sa anumang bagay, ang una po nating isecure ay ang ating kaligtasan. Wala po akong relihiyong ini-offer sa inyo sapagkat malinaw po sa akin na sa Biblia, hindi po relihiyon ang makapagliligtas. Ang makapagliligtas po ay ang tagapagligtas. Nawa, maisip po natin, si Jesus Christ po ang bumaba sa lupa. Si Jesus Christ po ang nagsakripisyo at nagpakahirap. Si Jesus Christ po ang nagpapako sa krus.
Si Jesus Christ po ang nagtigis ng kanyang dugo. Si Jesus Christ po ang siyang namatay para sa atin. Kaya ang dapat yakapin natin at panampalatayanan po natin si Jesus Christ, hindi po ang religion. Religion cannot save you. Only Jesus can save you. At paano po tayo maliligtas? Wala pong iba. Pananampalataya lang po kay Jesus Christ sa kanyang ginawa po para sa atin, na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay, at kung ito po ay ating sasampalatayanan, ligtas po tayo ayon sa turo ng Biblia. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, mga minamahal, kung kinilos po tayo ng Panginoon, ngayong gabing ito, let us humble ourselves before Him. Aminin po natin, makasalanan po tayo, mapapahamak tayo sa impyerno. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Aminin po natin yan. Humingi po tayo ng tawad sa Kanya. Magsisi po tayo, mga minamahal, because except you repent, you shall all likewise perish. And God is not willing. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Why not open your heart to Jesus tonight and by faith receive Him as your Savior? Ang sabi ng Bible, sino mang sa Kanya'y tatanggap, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid bagay sa mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya kaibigan, nawa ang gabing ito na itinalaga ng Diyos para sa iyo ay huwag mong baliwalain. Buksan mo ang puso mo para sa Kanya. Kung nais po nating matiyak ang kaligtasan, matapos po nating mapag-aralan ang mga dakilang aral patungkol sa kaligtasan, mainam na ngayong gabing ito, tiyakin po natin ang ating kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto niyo po na gawin ang itinuturo ng Bible para sa inyong kaligtasan, sumunod lang po kayo sa panalangin ito, na ang laman po ng ating panalangin, ikaw ang tatawag sa Diyos, gagabayan lang kita, aaminin natin na tayo po'y makasalanan, magsisisi po tayo, hingi tayo ng tawad sa Kanya, kilalanin natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin at tanggapin po natin siya ng buong pananalig, pananampalataya bilang ating tagapagligtas. Sige po, kaibigan, kung gusto mong sumunod sa panalangin, sa iyong lugar, yumuko ka, pumikit ka, mataimtim, tawagan mo ang Diyos para sa iyong kaligtasan. Manalangin ka ng ganito, unawain mo ang panalangin, Diyos ang ating tawagan. Sumunod ka sa panalangin ito, kaibigan, para sa iyong kaligtasan. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na kami po'y nakapag-aral ng iyong salita sa napakahalagang aral ng kaligtasan. O Diyos, nais ko pong maligtas. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, na ako po'y marumi sa iyong harapan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. O Diyos, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At ngayong gabing ito, pakalinisin po ako ng iyong dalisay na dugo. Binubuksan ko po ang aking puso. Buong pananampalataya, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Salamat po. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat po sa kaligtasang iyong pangako sa buhay na walang hanggan. Ngayong ikaw ay aking tanggapin. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin ng may buong pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, kung sumunod ka sa panalangin at naunawaan mo, talagang sincero sa puso mo, inamin mo makasalanan ka, nagsisi tayo, humingi ng tawad sa Kanya, at tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, ang sabi ng Bible, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po ay pananampalataya lamang sa ginawa ni Jesus Christ. 100% ang kaligtasan po'y gawa ng Panginoong Jesucristo. At iyan po ang kaloob na ibibigay niya sa sinumang mananampalataya sa Kanya. At sa bawat mga Kristiyano, gamitin po natin ang pagkakataong ito para patuloy na ipahayag po natin ang mensahe ng kaligtasan. Sige po, sa ating pagtatapos, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat sa malayang pagkakataon na naipangaral po ang mensahe ng iyong kaligtasan. Nawa, nanampalataya po ang mga nakapakinig, dakilang Diyos.
Nawa dakilang Diyos, marami pong na-save ngayong gabing ito. Panginoon, salamat po sa patuloy na basbas mo sa ministeryong ito. Panginoon, inaalala rin po namin sa iyo si Pastor Efren Banal. Nawa Panginoon, ikaw po ang magbigay din po ng kalakasan sa kanya, makarecover po siya sa kanyang pisikal na laban ngayon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo si Pastor Efren Banal, dakilang Diyos. Gawin din naman kung may mga kasama po na affected, ikaw po dakilang Diyos ang gumawa at magpasagana ng iyong biyaya. Sa gabing ito, pinararangalan ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon, nawa patuloy po kaming mag-aral ng iyong banal na salita. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Muli po, nakaraos na naman tayo sa ating pong pagsasalo-salo ngayong gabi. Nawa, nabusog po tayo at sa mga nanampalataya sa Panginoon, sa mga tumanggap sa Panginoon, feel free po. Kung pwede nyo po akong i-PM, pwede po kayong mag-message at nang sa ganon, maalalayan po at magabayan po namin kayo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay ang maipahayag ang salita ng Diyos ng ayon sa talagang sinasabi po nito. Nawa, mag-ingat po tayong lahat at patuloy po tayong manghawakan sa Diyos at sa kanyang banal na salita. God bless you all. To God be the glory. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory.